Go. Lagak ninyo ang lahat ng inyong mga suliran sa akin at hayaang ako ang kumilos. Hindi sa lahat ng panahon ay bumabagyo. Ang araw ay lumalabas din. Kung sa aking hindi mga anak, ako ay nagpapaulan, kayo pa kayang aking mga anak na sumusunod sa aking salita. Kapatawaran ang ginagawad ko sa inyo. Good morning mga kapatid. Meron tayong problema. Tayong lahat. Kasama ako. Alam nyo ano yun? Hindi tayo sanay mabuhay sa bagong likas. Sa bagong pagkatao. Na kumikilos pa rin lagi ang datihang pagkatao. Yan ang isang malaki kong problema. At maaaring problema nyo rin yan. So, hinihingi ko sa Lord kung anong solusyon. Ang ibinigay ng Panginoon sa akin solusyon, yung salita niya, live for today. Mabubuhay ka ngayon. So, paano kung mabubuhay ngayon? Sabi ng Diyos, live for today. Let the morrow worry for the morrow. Sapat na ang kasamaan sa araw na ito, hayaang mabalisa ang araw ng bukas. So, hindi pala tayo dapat nababalisa. So, yung bagong pagkatao, pag nabuhay ka ngayon, hindi ka mababalisa. So, paano ko marirealize yun? Do not think yesterday or think for the future. You are going to think only for this day. Now, mabubuhay ka ngayon. So, paano ka mabubuhay ngayon? Kailangan mabigyan tayo ng practical revelation. So, be alive. There is life in the body. So, para maging buhay tayo, kailangan alert ka. You are aware of your body. You are aware of the five senses. Kasi kailangan maging present ang mind mo. Sabi sa Colossians 3:23, in anything that you do it with all your mind, with all your heart, and with all your every strength you have. So, kapag pala tayo mabubuhay ngayon, alert ka. You have the presence of mind. Eh, yun ang malaking kong problema. Iisip ako ng isip eh. Lagi ako nag-iisip yung datihan kong nangyari sa buhay ko at yung fear of the future. So, hindi tayo nakakapabuhay sa bagong buhay. Kasi ang bagong buhay, hindi siya nababalisa eh. You are not anxious of anything, but in prayer and supplication, you will ask the Lord what you want and give thanks that you receive it. So sabi ko, Lord, ang hirap nun ah. Talagang mahirap. You will fight against the old self. Fighting a good fight of faith. Ang paghihariin mo yung bagong pagkatao. At ang dating pagkatao, lagi siyang nag-iisip. To prove that, ngayon, nandito kayo ngayon, nakikinig kayo, di ba? Nakikinig ba kayo o may iniisip kang iba? O iniisip mo yung mamaya? Sana, pagkatapos pupunta ako dun sa restaurant, pupunta ako dun sa mall, may bibilin ako. Hindi mo na-experience yung the beauty of now. Gusto mo tumalon ka agad, gusto mo sa future, mamaya pa yun eh. Life is now. Ang buhay kasi ngayon eh. Hindi naman yesterday, tapos na yun eh. Hindi rin future, dahil bago dumating ang future, dadaan ka sa now. So, para pala mabuhay tayo ngayon, ang presence of mind mo malakas. Laging presence ka sa ngayon, nangyayari. You are aware of the body, nakatuntong ako sa ground ng mundo, nagsasalita ako, nakikinig kayo, nandiyan kayo, at kailangan ma-attain mo yung peace of God. Paano magkakaroon ng peace of God? Eh samantalang, yung iba kasi gusto nilang magkaroon ng enjoyment, magkaroon ng peace. At ang ginagawa nila, hinahanap nila sa labas. Hindi mo mapatagpuan ng enjoyment, joy, and peace sa labas. Sabi ng Panginoong Yesus yun eh. Sinasabi nyo, ang kaharian ng Diyos nandito. No. It cannot be perceived by signs. The kingdom of God is within you. So, paano mo ngayon marirealize ang kingdom of God? Within you. So, kailangan mabuhay yung bagong pagkatao.
na kailangan you have that presence, you have that alertness. Alert ka lagi. Nakikita mo na gumagalaw ang dating pagkatao mo. Pipigilan mo kasi may kapangyarihan ka pumigil. May bunga ka ng self-control. Huwag mong papayagang mag-isip yung isip mo. Ikaw ang mag-aari. You will control your mind. Pag nakita mo, nag-iisip na naman siya sa nakaraan o sa future, oops, tigil ka. Presence ako. Go to the surroundings para maging alert ka. Tumingin ka sa paligid. Ando ng electric fan. Nandun si RC. Di ba you're in the present? So napipigilan mo yung iniisip mo. Nag-aari ka ngayon sa isip mo. That is living for today. Enjoyment. Paano ka mag-i-enjoy sa buhay? Yung iba gusto maraming pera. Para makapag-enjoy sila. The kingdom of God is within you. So the enjoyment is within you. Hindi mo kailangan ng pera. Ang kailangan mo, malaman kung paano mag-i-enjoy sa loob mo. In-experience ko yan kahapon. Sabi ko, pupunta ako sa Evergreen, maglalakad ako. Kasi usually, kapag hindi ako nag-pray sa kama, pag naglalakad ako doon, nagpe-pray ako. Habang nag-iikot ako doon, pinagpe-pray ko, bawat isa sa'yo. Pagkatapos, mauupo ako. So, nagkaroon ng udyok sa akin ng Panginoon na, why don't you live today? Kaya ito message eh. Ay kung paano? Enjoy. Enjoy your view. Tinignan mo yung buong paligid. So, alert yung mind ko na sa paligid eh. Wala sa loob eh. Tinignan ko, ang daming nananakbo, may nagbabag, may naglalakad. Tinignan ko yung mga puno. Narinig ko yung huni ng ibon. Ang sarap pala makinig ng huni ng ibon. Tapos tinignan ko yung clouds, may tumatakbo, mayroong tumitigil. May iba-ibang figure ako naiisip sa clouds. Tapos dumating sa akin yung peace. Peace of God. Ang sarap pala nun. So hindi ko, wala akong pera nun. Pero nag-enjoy ako. Saan? Sa creation of God. So, sabi ko, kailangan gawin ko ito araw-araw. Practice. Practice to live for today. Halimbawa, ito yung living for today. Halimbawa, maliligaw ka. Sino sa inyo naliligaw na hindi nag-iisip? Di ba isip ka ng isip? Yung iba, kumakanta. Di ba? Yung iba, isip, nagsasabong ka na, pero isip ka ng isip. So, how can you live for today? So, yung ginagawa mo, mag-focus ka. Yung sabon, maramdaman mo yung dulas ng sabon sa kamay mo. Yung aligasgas ng kamay mo. Tapos yung tilansik ng tubig ng shower. Nararamdaman mo, ang sarap maligo. Ang sarap magsabon. Tapos pag tinutuyo mo yung mukha mo ng tuwalya, dinadampi-dampi mo lang, hindi mo pinupunasan. Kasi pag pinupunasan mo, masisira yung skin mo eh. Dinadampi-dampi mo lang. Tapos nare-realize mo, ang sarap pala ng maligo. So nabubuhay ka ngayon, asan ang pera doon? Wala, di ba? So ang sikreto ng living for today, presence or alertness of your being. You are identified with the creation of God, and now, you are connected now. Kasi ang buhay, life is now. Wala namang buhay doon sa future. Pagdating nun, now din yun eh. Di ba? So, kailangan mapag-aralan natin lahat na mabuhay yun ngayon. Ma-experience mo yung sarap ng buhay, yung aliveness of life. Minsan na ba kayong nagkaroon ng meditation of peace? Minsan mo na ba naranasan talaga yung malalim na kapayapaan? Yung enjoyment na masayang-masaya ka, yung espiritu mo, pero wala kang pera. Nakaupo ka lang doon, like God. Alam niyo ba na nakaupo lang ang Diyos sa trono? Forever and ever, ang Ama nakaupo lang sa trono. Ba't di siya naiinip? Ba't nag-e-enjoy siya ng fulfillment of peace and joy? Pero nakaupo lang siya. So, tinesting ko yun, naupo ako. Eh kaso, nasa mundo pa ako, marami pa akong gagawin. Pupuntang palengke, bibili ng prutas, tapos maglilinis ng bote, lalagyan ng tubig. Pag naglabas si baby, ako magsasampay. Nanonood pa ako ng TV, so babalik ako sa mundo. Ayoko na umalis dun sa spirit eh. Ang sarap eh. Kasi naramdaman ko dun yung peace. Pinapanood ko yung mga tao, may mga sexy, may mataba, may payat. So, nandun ka ngayon sa labas. You have the presence of mind. You are living for today. Tinignan ko yung mga puno, gaganda ng puno. Kailan nyo pa narinig ang huni ng ibon? Kailan ka pa nasarapan tignan yung dampi ng hangin sa mukha mo? Kailan mo pa naramdaman yun? Yung sarap ng tama ng hangin sa mukha mo. Kailan ka naging alive for today? Kailan ka nabuhay ngayon? Alam nyo, anywhere you can live for today. Kahit sa loob ng bahay.
Kahit saan ka nandun. Ako nga, kaya ko nang maupo kahit 24 hours, walang tayuan eh. Walang kainan eh. Kaya ko na eh. Kaya lang, kailangan ma-develop yun, masanay ka sa present time. Masanay ka na ang mind mo on the present mode now. Kasi now faith is a substance of things hoped for, not seen. Believing that you have received it. Believe that you have a new life. Believe na meron kayo, and believe you are at peace with God. Kailangan ka maniwala. Then i-express mo yung pananampalataya. Paano ma-express? Practical way. Madaling maintindihan. Live. Ano ba yung live? Mabuhay. O di mabuhay ka ngayon, huwag kang mag-isip ng mag-isip. Kasi nabubuhay ka sa nakaraan at saka sa future. So hindi ka nabubuhay ngayon. Kailan kapag nakikinig sa akin, talaga nakikinig ka o may iniisip ka? Ngayon, tingnan mo isip mo. Kung may iniisip ka o nakikinig ka lang, pag nakikinig ka lang, hindi ka nag-iisip, you are alive. Pero kung nag-iisip ka, you are not alive. You are living in the yesterday kung kahapon ang iniisip mo o kung yung problema in the future. Paano na ba gagawin ko sa ano? Isip ka ng isip, eh sakit ko yan eh, problema ko yan eh. Maaaring hindi nyo sakit siya kasi na-stroke ako. Meron akong unstoppable thinking. Sabi ko, Lord, gusto kong solve ito. Paano? Paano ko masosolve to? Through the word of God. Yun ang naging sagot sa akin. Maaaring sagot sa inyo rin to. Live for today. Mabuhay ka lang ngayon. And practice it. Kasi kailangan mo practicein eh. Nasa Philippians 4:6-10 yan eh. Basahin natin ha. Kailangan mag-practice. Kasi ang bagong buhay, yun yung iniregalo ng Diyos sa atin. The life, resurrected life. Yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Ipinako sa krus ang dating pagkatao, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Bagong buhay. Sasayangin mo ba yung bagong buhay? Masasayang yun pag hindi ka nabuhay ngayon. Ikaw yung taong laging problematic. Sa higa, sa upuan, sa labas, naglalakad ka, isip ka ng isip. Nakaupo ka, isip ka ng isip. Nakahiga ka, isip ka ng isip. Alipin ka ng kaiisip mo. Sa palagay mo ba, yung kawo-worry mo, madadagdagan. Ang buhay mo, sabi. If you worry ba, madadagdagan? May magagawa ka ba if you worry? So, the solution is, do not worry. Philippians 4:6-10. Basahin ko sa inyo. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Anything. Kasi yung prayer, everything ang sabi. Pero itong mabalisa ka, anything lang eh. Kasi ang dami rin natin kinakabalisahan eh. Di ba? Kailan yung hindi ka nabalisa? Kailan yung naging peaceful ka? Mahihiga ka, peaceful ka. Kailan yung wala kang iniisip talaga? Kasi ang dating pagkatao, maliit pa tayong bata hanggang sa tumanda, hanggang sa naging Kristiyano, yung dating pagkatao mo, ganun ka pa rin. Nasa loob eh. Isip ka pa rin ng isip. So, ang ginawa ng Diyos, deny that old self. Ang ginawa ng Diyos, ipinako sa krus para pag dininay mo, hindi na makakakilot, nakapako eh. If you believe na nakapako ang dati, kaya mo nang hindi mag-isip. You are now free as a bird. Merong istorya nun eh. Kasi yung agila, nakakulong. For how many years? Ang tagal nakakulong. Ang ginawa ng may-ari, naisipan niya, palalayain na niya, binuksan niya yung pinto. Hinihintay niya lumabas yung agila, ayaw. Ayaw lumabas yung agila. Bakit? Hindi niya alam na binuksan na yung pinto na makakalipad na siya. Akala niya nakakulong pa siya. Ganon tayo. Ang akala natin, yung bagong buhay na nandyan, hindi pwedeng gamitin. So, ang lagi mo ginagamit yung luma. Isip ka ng isip ng problema. Walang bagay na hindi ka nag-iisip. Samantalang pinalaya ka. What Jesus says free indeed is free. Pinalaya na tayo sa lahat. We are free from the law of sin and death. So wala na yung dating pagkatao. Ba't ayaw mo lumipad? Ba't ayaw mo lumabas? Meron pang istorya, yung lawi nakatali. Ang ginawa na ng may-ari, tinanggal yung tali. Ayaw lumipad ng lawi. Bakit? Akala niya nakatali pa siya. Alam niyo ba na our self is mandaraya? The old self ay mandaraya. Nasa Jeremiah 17:9 yan eh. Pero basahin ko muna itong Philippians ha. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.
kundi sa lahat ng mga bagay, kasi meron tayong mga gusto kung ano-ano eh. Pag nalugod ng Diyos sa iyo dyan, ibibigay yun yung kung ano-ano na yun. Kaya lahat, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos. So, pinapractice yung peace. Kailangan matutunan mo mabuhay sa bago. At yan mararanasan mo lang ng peace, you have no thought. Hindi ka nag-iisip. Kasi in-experience ko kahapon paano ba ako magkakaroon ng peace? So, hindi ako mag-iisip. So, minasdan ko lang lahat ng paligid. Hindi ko ina-identify. Pinitignan ko lang lahat. Naranasan ko nga yung peace. Hanggang sa patuloy akong tumitingin sa paligid, tinitingnan ko, nakita ko yung mga maya. Ang maya pala, hindi pala naglalakad. Talon lang ng talon. Sabi ko, pag gano'n pala yung maya. Talon, hindi pala naglalakad yung ibon na yun. Talon siya ng talon. Pinasmasdan ko yung hangin. Asarap ng tama ng hangin sa mukha. Asarap. Para kang tinatamaan ng hangin galing sa Baguio, malamig-lamig ng konti. Tinignan ko yung clouds. Ang ganda ng clouds. Nakita, kaya mong gumawa ng kahit anong figure kasi artist tayo Pag tumingin ka sa cloud, kahit anong figure, mabubuo mo dun makakakita ka ng figure dun. Minsan, mga monster. Minsan, demonyo pa nga. Diba? Tapos pinagmasdan ko yung paligid. Yung puno, ang lago-lago ng puno. Yung mga tao, pinagmasdan ba, may sexy. Sabi ni Tati nga, sexy. So, hindi masama makakita ng sexy. Ang masama, kung iisipin mo yung sexy na yun, kasama mo na sa kama. Ini-imagine mo na siya kasama, hinahalikan mo pa. Hindi alam ng tao na yun, nire-rape mo na siya sa isip. That's fornication. So, hindi masama tumingin sa gwapo o sa maganda. Ang masama, kung mag-iisip ka ng masama ng fornication, doon nagiging masama. So, pinapanood ko lahat. So, habang tumatagal na tumatagal, lumalalim yung kapayapaan ko. Sabi ko, ganito pala ang sekreto ng kapayapaan. Hindi ka mag-iisip, titingin ka lang sa paligid. So, kung nasa bahay ka, tumingin ka lang kahit sa TV, pero hindi ka nag-iisip. Inaano mo yung tawag dito, yung pinipil mo yung kapayapaan. Nakapokus ka lang sa kapayapaan. Makita mo, pumapayapa ka na. Tapos, hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Kasi alam mo, bata ka pa, wala ka nang ginawa kundi mag-isip Nung nagkakaisip ka na, nung bata ka talaga, wala kang iniisip, di ba? Laro ka lang ng laro, wala kang iniintindi. Hindi ka nag-iisip na bibili ng pagkain, ng almusal, ng tanghalian. Hindi ka nag-iisip na bibili ka ng pambayad ng meralco, pambayad ng ilaw, ng tubig. Hindi ka nag-iisip na bibigay ng baon pagpasok ng eskwela. Di ba bata Kaya sabi ng Diyos, kung hindi kayo magiging bata, hindi kayo papasok sa langit. So, ano ibig sabihin? Huwag kang mag-iisip. Do not lean in your own understanding. Acknowledge everything to the Lord and He will give you and direct thy path. So, ano gagawin mo? Mag-practice. Kasi ang tagal na panahon hinawakan ni Satanas ang lumang pagkatao, tapos ganun lang ba bibitawan ni Satanas yun? Ganun lang ba kadali ang magpumunta sa bagong buhay? Mahirap practice, itutuloy ko At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, hindi ka mag-iisip ng problema o yung mga nakaraan mo o yung takot mo sa future. Ang iisipin mo lang yung sinabi ko, kagalang-galang, ibig-ibig, word of God yun Joshua 1:8-9, meditate on the word day and night. So, ang iisipin mo lang, word of God, para bigyan ka ng fresh revelation. Tatanggap ka ng revelation pag payapa ka. Kasi yung intelligence na ibinigay ng Diyos sa Spirit, nakakamit lang yung pagpayapa. Pag hindi ka payapa, hindi ka tatanggap ng revelation. Kaya nga ito dumating sa akin, live for today. Payapa ako nun Nakaupo ako Live for today. So, ang sarap pala ng payapa. Hindi natin na-experience yun in practical way, di ba? Ay, how can you experience that? There is time for everything. Kahit pag nagtatrabaho ka sa opisina, o ano ginagawa mo, pwede kang magkaroon ng tinatawag na meditation of peace.
Maupo ka sandali. Titigan mo yung paligid, tapos maging mapayapa ka. I-focus mo sa lahat ng bagay. Huwag kang hindi ka nag-iisip. Kasi once nag-isip ka na, naagaw na yung kapayapaan eh. Satan come here to steal, to kill, and to destroy. Aagawin niya yung kapayapaan. Bubuhayin niya yung dati mong pagkatao na isip ng isip. Yun ang problema ko. Yun maaaring problema rin natin lahat to. Kasi binibigay na sa akin ang solusyon eh. Ito yung solusyon eh. Mabuhay ka lang ngayon. Pag nabuhay ka ngayon, wala kang problema. Ba't ka magkakaproblema? Hindi ka naman nag-iisip pa. Diba? Kaya pagdating sa langit, aalisin na yung memorya natin eh. Hindi mo na naman tatandaan kung meron ka pang naging asawa o anak eh. Ang alam mo lang, kasama mo Diyos eh. Eh doon pa yun, eh ngayon nasa earth pa tayo, may kalaban pa eh, may demonyo pa eh. Pag wala na yung demonyo na ilagay na sa impyerno, gagawin na ng Diyos yun, not thought at all. Eh ngayon, nasa earth pa eh. So may demonyo pang nanunukso. So ang panunukso ng demonyo, ang ginagamit niya, old self. Yung dating pagkatao mo na problematic, isip ng isip, problema ng problema. Ang bagong pagkatao, hindi siya isip ng isip, nag-e-enjoy. So wala kang pera, hindi ka mayaman, pero masaya ka, nagagala ka. Hindi mo naman kailangan ng pera ng espiritu eh. Ang ginagawa ng tao, gusto nila ng kagalakan, kapayapaan sa labas. Naghahanap sila sa labas. Eh sabi ni Kristo, hindi eh. The kingdom is God cannot be sent there or here. It is within you. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto thee. Idadagdag na siya lahat at ang unang ibibigay siya yung bunga ng Espiritu Santo. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Kapag natutunan na natin yung meditation of peace and love and joy, araw-araw may time ka na doon. Kasi nakuha ko eh. Yung pala sikreto eh. You have time for God in meditation. Wala tayo nun eh. Pagkatapos mo magtrabaho, gusto mo mag-enjoy, yung iba pupunta sa mga bar, iinom. Pag ang daming problema, para makalimot, magtutumurog, iinom ng alak, para makalimot. Eh, nakakaginhawa sa utak yun eh. Bumabagal kasi ang isip ng tao pag nakakainom ng alak. Kaya yung unang shot niya, o kaya yung pangalawa, naku, masaya na siya. Yung pangatlo, tuwan-tuwa na siya, daldal na niya. Hindi na siya nag-iisip eh. Wala na yung problema niya eh. Kaya sabi ng Bible, ang alak nagpapasaya ng puso eh. Ang alak. Ang ginagawa ng tao, ganun ang ginagawa solusyon. Hindi. Ang solusyon, faith that you have a new man. Faith that you have life resurrection. Pananampalatayang bago ang nilalang and apply that. Hubarin mo yung dati at ang paghubad sa dati, hindi ka naisip ng isip. Ganun ako eh. Mula ng maestro ko, wala akong ginawa kundi isip dito o isip doon. Matutulog ka na, isip ka pa ng isip. Nakaupo ka, isip ng isip. Naglalakad ka, isip ng isip. So paano? Paano makakaalis ako doon? Go to the new life. Itakwil yung dating pagkatao, pumunta sa bago. Mahirap to. Kasi practice to eh. Basahin ko ha. Na ito yung practice. For ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa atin, ang mga bagay na ito ang gawin nyo. So practice it. Gawin mo. At ang Diyos ng kapayapaan sa iyo. So practicein mo na hindi ka mabalisa sa anumang bagay. Kundi ang isipin mo lang, ang meditate mo, Word of God. At gawin mo, practice it. At ang kapayapaan ng Diyos sa iyo. Yun ang sinabi ng Bible, o yun ang ginawa ko. O di na-experience ko yung peace. Sinasabi ko sa inyo, maaaring i-apply nyo to, o hindi, nasa inyo yun. Pero sa ganang akin, i-apply ko itong natutunan ko. Na pag-gising mo pa lang sa nagising ka ng alas 3 ng madaling araw, ano gagawin mo? Maiinip ka doon. Gagawin mo, alas 3, ano gagawin mo? Matutulog ka na naman, di ba? Eh hindi ka na matulog, ano gagawin mo? Ako pa naman eh, inip na inip ako. Mainipin ako eh. So ano gagawin mo? So kinakailangan, you must be alive. Dapat maramdaman mo yung buhay mo sa katawan mo. Go into the body, kasi buhay ka eh. So pagpasok mo sa katawan mo, deepen your body, stretch your body. So ang ginagawa ko, nag-stretching ako. Kaya kahit hindi ako nakapag-gym, maayos-ayos pa rin ang katawan ko. Pag-gising ko ng alas 3 o kaya alas 4, konti lang tulog ko eh.
Simula na ako mag-stretching. So, pinag-aralan ko yung exercise ng yoga, yung mga stretching, maganda eh. Maganda yung stretching ng yoga exercise on the body. So, yun ang ginagawa. Tapos, nag-improvise ako, gumawa ako ng sarili ko exercise. O pagkatapos nun, i-relax ko na yung buo kong katawan. Espiritu, kaluluwa at katawan, nagpo-focus ako sa peace. Hanggang sa marathon, mula sa paa, yung paa ko, daliri ko, yung kuko ko, yung bukong ko, talampakan ko, yung paa ko, yung binti ko, tuhod ko, alakan ko, hita, yung pigi, yung genitals ko, bewang balakang, lower back pain ko, spinal cord ko, yung skeletal system ko, muscular system ko, urinary system, respiratory system, nervous system, ayusin mo, Lord. Yung puso ko, patibukin mo na maayos. Yung tubig sa dugo ko, linisin mo yung aorta ko, yung arteries ko, yung veins ko, capillaries ko, maging malinis ang sirkulasyon ng dugo. Yung ugat sa utak ko, malakas ang sirkulasyon ng dugo, damihan mo yung oxygen. Tapos yung ulo ko, yung bugo ko, yung utak ko, yung hypothalamus ko, yung pituitary glands ko, mag-function na tama. Yung spinal cord ko, yung braso ko, kamay ko, yung daliri ko, relax na relax. And then, pinag-aralan ko mag-inhale. Kailan ka pa nag-inhale? Kailan mo pa naramdaman humihinga ka? Diba? Hindi mo nalalaman humihinga ka eh. Kasi automatic yun eh. Pero kailan ka pa naging alive? Kailan mo pa naramdaman humihinga ka? Diba? Kailan mo pa nararamdaman na meron kang paghinga? Kailan mo ba na-experience talaga yun? Kaya sinasabi ko sa inyo ito dahil ito yung experience ko. Sana makatulong sa inyo to. Sana makatulong yung experience ko sa inyo. Kasi ito, kumbaga sa personal ko to eh. Solving my problems eh. Humingi ako ng solusyon sa Diyos, ito nakikita kong solusyon. Eh kung ganito rin ang problema nyo, edi solusyon din yun sa inyo. Eh palagay ko naman, problema nyo ito lahat eh. Dahil tao kayo eh. Alam nyo ba yung aso na hindi siya nag-iisip? Kaya gusto ng tao yung aso, bakit? Hindi siya nag-iisip eh. Kung ano lang siya eh. I am that I am lang yung aso. Ako'y aso. Kakaho lang siya. Tapos pag yung masaya ka, gagalaw ang buntot niya. Hindi siya naghuhusga, hindi siya nag-criticize, hindi siya nagsasalita ng masama, kakahulan ka lang. Pero pag sinaktan mo, kakagating ka. Di ba ang aso, nagre-response lang siya sa pagiging siya? Eh di ba gumawa na ang Diyos ng bagong pagkatao sa atin? I am that I am. Yun yung bagong pagkatao eh. Eh ba't nauubos yung dating pagkatao na hindi na-a-apply sa tunay na buhay? I-apply mo sa tunay na buhay. At ang pag-a-apply nun ngayon. Hindi pwede bukas, hindi pwede sa kahapon. Ngayon lang pwede yun. Eh kailan ka magsasanay? Bukas? Ngayon. Magsanay ka, mahirap to kasi hirap ako eh. Hirap ako magsanay nun. Itutuon mo yung isip mo. Halimbawa, meron kang hinihiwa, talagang hihiwain mo ng todo. Eh kaya may nahihiwa, hindi siya nakapokus sa paghiwa eh. Kaya may nadadapa eh, hindi siya nakapokus sa paglalakad eh. Habang naglalakad siya, isip ko, yung 12 itlog, ilalagay mo pa sa basket, lakad ka ng lakad. O yung anak mo, mamaya, hindi pa naliligo eh, maliligo pa yun. Di ba? Alisin mo lahat. Mag-focus ka lang ngayon. Ano ba ginagawa ko? Nasa mundo nga pala ako ah. Aba, ganun ang tama ng baba ng marijuana eh. Yung parang ka nagising, kasi nagdudumulog ako nung araw eh. Pag bumababa na tama ng marijuana, pak! Bumalik yung pag-iisip mo, pak! Ang sarap ah, parang ka natulog na nagising. Awaken! Ang tawag doon, new man, awakening. Consciousness. Yun ang tawag doon eh. Isang bagong kaisipan ng Diyos. Tingnan niyo Ama, at saka si Kristo nakaupo lang. Eh ba't hindi naiinip? Diyos yun eh. Alam nila ang sikreto ng kapayapaan eh. Eh tayo, anak ng Diyos, eh di alam din natin ang sikreto. Kahit maghapon ka nakaupo dyan, kaya mo eh. Sa loob ng bahay, kahit wala kang makakaya mo magtiyaga eh. Pag natutunan mo talaga yung meditation of peace. Na hindi ka isip ng isip. Yung mga nagtatrabaho, yung mga sa call center, kailangan magkaroon ka ng break. 1 minuto o 2 minuto, tumigil ka sa harapan ng monitor, and then umikot ka sa surroundings, mag-meditate ka ng peace. Para ma-revive ka.
Para ma-rejuvenate ka, yung baterya nag-uubos, naglolobat, ikaw din naglolobat. So mag-recharge ka. Ang recharging sa Diyos. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Paano mag-wait on the Lord? O di with peace with God. Yun ang waiting on the Lord. Nakaupo ka lang, pero hindi ka naiinip. Ang dami mong problema, pero wala ka problema. Bakit? Hindi mo pinoproblema eh. Ang problema, nagiging problema pag iniisip mo. Puntahan mo, ang dami mong problema, hindi mo iniisip, di wala ka problema. And when that time comes, dumating ang problem, tsaka mo lang haharapin, now moment na yun eh. Huwag mo harapin ang problema na future pa. Paano masosolve yun sa future yun? So, nasosolve ang problema lang ngayon. At bibigyan ka ng Diyos ng revelation kung paano sosolve ang problema. Bakit? You are at peace with God nga eh. Sasabihin nyo, ganun po pala sosolve, doon pala ako pupunta. Pero nung isip ka ng isip, paano mo sosolve? Paano kaya itong gagawin ko? Paano? Isip ka ng isip, walang darating sa'yo. Occupied yung mind mo eh. Be empty. Kailangan empty ka eh. Para salinan. Hindi ka masasalinan kapag puno eh. Punong-puno. Meron ngang meron ngang isang Kristiyano, talagang siya eh. Akala mo, ang bait-bait eh. Banal na banal eh, nagpe-pray. Sabi nung anak, lumapit, Daddy, huwag kang magulo, nagpe-pray ako. Yung ba Kristiyano? Yung ba nababanal? Lapitan nung anak eh, pinagalitan, nagpe-pray ako sa Diyos, nakakainis ka, mali ka nga dyan. Yung ba yung Kristiyano? Yung ba yung tunay na Kristiyano? Akala niya, spiritual siya eh. Hindi niya alam, hindi, baloktot siya eh. Wala siya sa bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao, hindi siya naaapektuhan. Nanonood lang. Kung baka mo mabuhay sa spirit, manonood ka lang. Tinan mo ang Diyos, nanonood lang. Tinutunghayan niya ang masama't mabuti, nasa langit siya. At nakaupo lang siya. Nung tumayo si Kristo, nung mamamatay si Stephen. Sabi ni Stephen, nakita ko ang Panginoon Hesus sa kanang trono ng Ama nakatayo. Dinungaw siya, mamamatay na siya. Near-death experience eh. Nakaupo din si Kristo sa trono eh. At pinaupo na tayo ng Diyos sa trono. Ibig sabihin, you can now sit anytime. Kasi may timeless sa iyo, yung spirit mo, yung new man. Timeless yun eh. Hindi kayang galawin ng oras yun. So pag natutunan mo yung kapayapaan, nakaupo ka, kahit abutin ka na ng isang araw to, kaya mo magpakapayapa dun eh. Kaso nasa mundo, babalik ka sa mundo. So pag bumalik ka sa mundo, balik ka na naman sa bagay ng mundo. Pero after that, take a break. Lagi kang may time of meditation of peace. Ephesians 2:6. At tayo'y ibinagong lahat, kalakip ni Kristo, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So, kalakip na tayo ni Kristo. When you are in Christ, you are a new creation. Kalakip ka na ni Kristo. So, kung ano yung ulo, yun din ang katawan. Kung ano si Kristo, yun ka din. Yung Espiritu Santo na kay Kristo, yun din ang Espiritu Santo na sa iyo. Pinaupo, past tense eh. Pinaupong kasama na ni Kristo sa sangkalangitan. Makakarating ba yung katawan sa sangkalangitan? Flesh and blood cannot enter heaven. Ano nakapunta doon? Espiritu. The justified spirit. Hebrews 12:23. Kaya ang Espiritu ay ginawang banal na sa pangkalahatang tulong ng Iglesia. Ang mga anak ng Diyos. So, pinaupo na, past tense na, pinaupo eh. Ibig sabihin, you have now the power to be like Christ. May trono na tayo na, may kapangyarihan ka na. Mag-aari ka sa isip mo. Your mind is not you. That is your mind. Your mind is the old self. But you is the new self na identified with God. Kaya ikaw ay I am that I am din eh. You are with God. Di ba tinanong ni Moses? Ama, ano sabihin ko pangalan? I am that I am. Ano sabi ni Pablo? 1 Corinthians 15:10. Dadagpwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako'y ako nga. Because of the grace of God, I am that I am. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal sa kanilang lahat. Sa lahat ng apostol, kay Pedro, kay James, sa lahat. Nilalahat na niya mga apostol.
Malabis siyang nagpagal. Bakit? Doon sa biyayang ibinigay ng Diyos sa kanya, na na-realize niya yung power ng pagiging bagong likha. I am that I am. Kaya na niyang gawin anumang bagay. Natutunan ko magpakababa. Natutunan ko ang kabusugan, ang kagutuman. And whatsoever state I am, therewith to be content. Peace. Natutunan ni Pablo. Kaya itinuturo sa atin ngayon yung sikreto ng kapayapaan Do not think. Pigilan mo yung dating pagkatao na isip ng mag-iisip ka lang pag may dapat isipin. Halimbawa, gagawa ka ng email, may Facebook, sabi mo, I like. O kaya, meron kang gagawin bagay, maglalaba ka. Focus mo yun. Pag naglalaba ka, para ka nasa spirit, ramdamin mo yung paglalaba mo, enjoy your washing. Washing the dish, yung iba, parang buhay ito, ako na naman ang mag-uurong. Wala bang mag-uurong na iba? Hindi ba kayo naaawa sa akin? Ako na lang ang hirap na hirap sa bahay. You have no acceptance. You are in the onset. Lagi kang nagko-complain. Ang Newman hindi nagko-complain Bakit ganito ang lakas-lakas niya ng mga labada? Ang mahal-mahal ng sabon ngayon. Tapos ang dami-dami na naman wala kayong kakwenta-kwenta. Ikaw, may kwenta ka ba? Wala kang kabuluhan, nasa lumang likas ka Nagko-complain. Acceptance is a human. At walang batas doon. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pagpapahinahon, pananampalataya, long-suffering, gentleness, meekness, self-control. And all about this, there is no law. So walang batas doon, walang utos doon. Pag nasa tindigan ng kapayapaan, you are sitting in the throne of God. Kasama ka ng Diyos na nakaupo. So magsasanay kang mabuhay sa bagong pagkatao. Simulan na natin ngayon. Ngayon na. Now na. Kailan mo sisimulan? Mamaya, future yun Ngayon na. Enjoyin mo yung pakikinig ng preaching. Lamiin mo yung bawat sinasabi ko. Enjoy it. So masasanay ka na kasi minsan pag nagsasalita tao, di pa tapos sumasagot ka na Sakit po din yan Kasi kapag ikaw sumagot ka agad, hindi pa tapos, hangal ka, sabi ng Bible. Yung sumasagot agad, you have to learn how to listen. And listening is awareness of the new self. Matuto kang makinig. Ako sumasagot agad ako, palpak na naman ako dun Kasi sabi ko sa inyo, ang hirap mabuhay sa bagong likas Naiinis ka kaagad, palpak na naman, luma na naman. Layuan ninyo ang galit, paninibugo, na ito'y gawa ng laman. Mabuhay sa bagong likas. Dadagpwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, hindi nawawala ng kaguluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal sa kanilang lahat, bagamat hindi ako. Hindi yung dating pagkatao, Yung I am that I am ang gumagawa sa kanya, yung bagong pagkatao. Kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa atin. Binigyan tayo ng biyaya, the life, resurrected life of Christ. Nung ipako si Kristo sa krus, Romans 6, kasamang napako ang dating pagkatao. Kailangan mag-practice. Sabi ni Pablo, di ba? Philippians 4:6-9. Lahat na yun ay gagawin ninyo. Practice it. Mag-practice sa kabanalan. Yung laging sumusunod sa Word of God. Yun ang bagong pagkatao. Romans 6:4. Tayo nga'y nalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Kung tunay ka talagang Kristiyano, nasa iyo Espiritu Santo, makakapamuhay ka sa bagong buhay. At yun na ang bagong buhay Aalisin mo yung dating pagkatao, yung isip ng isip, sa nakaraan at saka sa future. Yun ang practical way ng pag-a-apply ng pananampalataya. Magsasanay ka na. Magsasanay tayo lahat. Para pagdating ni Kristo, ang dadating niya, puro bagong nilalang. Puro walang problem, hindi problematic. Masaya lahat, nagagala kahit walang pera. Kasi ang enjoyment is within.
Tinan mo, bibigyan kayo ng sample. Nasa Baguio ka. Kasi nangyari sa amin yan eh. Pumunta kami ng Baguio noon, kasama ko yung nanay ko, yung kapiling ko. Pagdating namin sa Baguio, sabi ko, saan tayo kakain? Sa Jollibee na lang. Tapos yung kapiling ko, sabi, sino kaya nagaganap sa baboy ko? Tapos yung si Achiwini kaya, sabi ko, kapiling, bakit ba tayo nagpunta dito? Di ba para mag-enjoy? Ba't ka namumroblema? Di dapat umuwi ka na lang? Di ba ganun ang tao? Pinuntahan mo yung Baguio, magsasaya ka, pero lang iniisip mo yung problema. Kahit ngayon, nakaupo kayo dito, iniisip mo yung problema. Yung gagawin mo, yung, diba? Bakit hindi kung ano yung what at a time, kung ano hinihingi, ibigay mo? Ano hinihingi? Makinig. O di makinig. Sabi sa Ecclesiastes yan eh. Ecclesiastes 5 yata yun. Ecclesiastes 5:1. Ingatan mo ang iyong paa pag ikaw ay napasa bahay ng Diyos. Sapagkat ang paglapit upang makinig. So, bakit ka sumamba? Para luwalhatiin ng Diyos, sambahin. Tapos makikinig ka sa Diyos. Eh ako, hindi naman ako Diyos eh. Pero yung sinasabi ko sa inyo, revelation ng Diyos. Kaya nakikinig ka na rin sa Diyos. Sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Lumang likas yung ginagawa mo, kaya ka naging masama. Bakit? Eh pumunta ka sa worship, isip ka ng isip na kung ano-ano. Makikinig ka, sabi ng Biblia. Paano mangyayari yan? Practice. Ang utak natin, hinawakan niya ng porsolong, hinawakan niya ng Canaanites. Alam niyo ba yung promised land? Ano sabi ng Diyos? Sakupin niyo yung promised land, ang Kanaan. Sabi ng mga nandun, eh paano namin masasakop Diyos yun? Ang dami nakatira, puro mga higante. Ang lalaki. Sabi ng Diyos sa kanila, ariin ninyo, palayasin nyo. Ariin ninyo ang Kanaan. Ang promised land yung ating isip na pinamumugaran ng mga demonyo. Nung magkaisip tayo ng bata, pinamugaran na yan ng demonyo dahil kumain tayo ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Punong-puno yan ng kamunduan at kasamaan ni Satanas. Eh naging Kristiyano ka na. Sasakopin mo yung promised land. Paano? Palayasin mo. Aalisin mo lahat ng masasamang kaisipan. Yung kaisipan sa nakaraan, yung kaisipan sa future. Sakupin mo yung promised land. Ano sabi ni Joshua, tsaka si Caleb? Hindi! Wala yan! Sabi niya, paano masasakop yun? Ang lalaki! Para tayong pagkain lang sa kanila. Pero nagpatuto si Joshua, hindi! Kaya-kaya ng Diyos yan! Kaya siya lang na nagkaroon ng magandang deklarasyon. Si Joshua at si Caleb. Yun lang ang talagang mananampalataya. Tapos yung 12 spy na nandun, nag-ikot-ikot sila dun eh. Sabi ng Diyos sa kanila, dahil ang deklarasyon nyo pangit, for 40 years, mag-iikot-ikot kayo sa ilang. Wala kayong gagawin kundi mag-ikot ng mag-ikot dahil hindi kayo nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Natakot sila eh. Pero pag nasakop natin ng promised land, may mga Jebusites pa dyan. Di ba nasakop nila pero may gulayat? Di ba? Ano ibig sabihin nun? May malalaking gulayat pa rin sa utak natin. Kailangan patayin mo yan, David. Gagamitin mo yung bato. At ang bato, si Kristo. Gamitin mo yung Word of God para mapatay mo si Gulayat. Kahit na nasakop natin ng promised land, kahit nagpa-practice ka pa, anytime lalabas si Gulayat. O ano gagawin mo? Di batuhin mo ng bato ng isling, tamaan dito sa nood, di patay. Word of God, the sword of the Spirit, can kill the evil spirit. Uubusin natin ang nakatira sa Kanaan. Lahat ng masamang espiritu sa utak natin, aalisin mo. Love thinketh no evil. Huwag kang mag-iisip ng masama. Lumang likas yun. Lahat lang nang iisipin mo, maganda, Philippians 4:8. Maganda, kaakit-akit, basahin ko ulit ha. Ito lang ang iisipin mo. Pwede kang mag-isip eh, pero ito iisipin mo. At saka yung mga gagawin mo, isipin mo. Baka maungas ka pag hindi mo inisip. Philippians 4:8. Tatapos-tapusan o conclusion at matatapos na rin tayo. Mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, the Word of God is truth. Anumang bagay na kagalang-galang, the Word is with honor. Anumang bagay na matuwid, the Word of God is righteousness. Anumang bagay na malinis, the Word of God is pure. Anumang bagay na kaibig-ibig, the Lord is lovable. The Word of God is lovable. Anumang bagay na mabuting ulat, the Word is good.
Kung may anumang kagalingan, the best. The Word of God is the best. At kung may anumang kapurihan, praise God. Ay isipin nyo ang bagay na ito. Joshua 1:8. Ang aklat na ito, wala namang basihan eh. Hindi naman civil code, hindi naman revised penal code. Hindi naman encyclopedia, ang babatayan natin, Bible. So yung nakasulat sa Bible, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. By your words you are justified, by your words you are condemned. Anything you say shall be used against you in the court of law. Kung inyong pagbulay-bulayan araw at gabi, kasi may araw at gabi pa eh, nasa earth ka eh. Sa langit, wala na eh. Ang araw dun, si Kristo na eh. Wala nang gabi dun eh. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayon, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. E di ba pag nasanay ka sa new life, hindi ka na matatalisod paglakad. Paglalakad mo, titignan mo na, hindi na, ano ba ito, tae yata ito. Yung iba, nakakatapak ng tae. Bakit? Lakad lang ng lakad eh. Yung iba, nahuhulog sa balon. Hindi tinitignan eh. Di ba? Yung iba nga, naghihiwa, nahihiwa yung kamay niya. Hindi focus eh. Wala tayo nun eh. Lalo na stroke. Kaya nga, yun na nangyari sa akin eh. Kaya nga, may revelation eh. Kapag ikaw may suffering, may revelation. If you suffer, there is revelation. Kasi, ang buhay natin, pinalalalim ang pananampalataya vertically, hindi horizontal. Kasi pag horizontal, may nakaraan, may future. Papasok sa loob. Vertical. Ibig sabihin, palalim ng palalim ang depths of our consciousness in God. Isang diretso lang yun at yun, paangat sa langit yun. Yung vertical na yun, hindi papunta sa lupa, sa ilalim ng lupa. Paangat sa lalim sa langit yun, pagiging spiritual. Ang pagiging spiritual, pagsunod sa Word of God. At ang pagsunod sa Word of God, live now. Amen.